Yan, nandito tayo sa yard, makulimlim ngayon. Kanina umulan, halos kalating araw. So, dito tayo sa yard, hindi natin abutan yung unload nito. So, i-check natin itong para sa paluwagan ito, by the way. Sige, start natin ha. Yun. So, dito ka, tutok ka. Tapit mo rito. Paakatin lang muna natin yung oil. So, yan. Nakita nyo naman, maganda yung tunog niya na naka-idle. So, susubukan natin i-revolution ha. Sige, dali lang ha. Yan. So sa mababang RPM siya, medyo steady yung tunog niya, wala kang maririnig na naking sound. Taasan natin. Ganda ng tunog. Yan. So, tingnan natin yung shift. Ay, wala pong yung shifting niya, okay man siya, nasa park niya siya. Isa pa. Yan. Sige, congratulations sa ating paluwagan. Update ko kayo. Hello mga ka-wheels, ayan, pull out na tayo ng unit para sa ating second batch PIP receiver ng ating paluwagan. Ayan, DA64B na 4x2 matic. Ayan, so na-check to last time ni Bossing, pasado naman yung makina nito. Ayan, so dali na natin to sa shop para i-build. Ayan, so congratulations sa ating second batch PIP receiver. Ayan, ready to build na ang inyong unit. Ayan, sige, update tayo ulit. Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa ating paluwagan, dito sa ating second batch PIP receiver. Ayan, so ito, ongoing na sa kanyang base coat. Ayan, primer na tayo, natapos na tayo sa kanyang masilya session tsaka liha. Ayan, so ito, kaya nagpati-pati na tayo ng primer. Ayan, pinapatuyo lang natin. After nyan, ma-check up natin, malaman natin yung mga dimples nya, mga dents, tsaka natin bugaan ng base coat. Ayan, then tsaka tayo mag color sa kanya. Ayan, after nyan, pinturahan din natin to syempre yung kanyang flooring, dashboard, ayan, under chassis. Then dadaan din to sa ating reconditioning like heavy PMS. Ayan, so sige, yan ang update sa ating paluwagan second batch PIP receiver. Sige mga ka-wheels, ayan, dito tayo ngayon sa paluwagan second batch PIP receiver. Mag heavy PMS tayo, pero ngayon ay unahin natin yung sa transmission. Ayan, nakalas na natin yung oil pan. Ayan, kita nyo naman ang dumi. Tapos dito ay mag cleaning tayo ng solenoid. Na-drain na natin yung kanya mga ETF. Ayan, tapos cleaning lang tayo ng solenoid nya. Yan, ito yung mga solenoid. Para matanggal yung namumuong mga putik-putik. Yan. Sige, bye-bye. Tayo sa paluwagan second batch PIP receiver. Ayan, nalinisan natin ang kanyang oil pan. Ayan, pati yung magnet. Kakabit na lang natin uli
Tapos nag-drain na din tayo ng kanyang engine oil. Ayan o. Sige, bye-bye. Dito pa rin tayo sa Paluwagan, second batch PIP receiver. Ayan. Nabaklas na natin yung kanyang housing ng air filter, sa body, intake manifold, tsaka yung spark plug dyan. Tsaka ito sila. Ito yung housing air filter. Ewan ko lang kung malinis pa ba. Oy, marumi na. Marumi na pala. Yan, papalitan natin. Saka ito yung throttle body nya. Yan, sobrang dumi. Kita nyo naman, oh, blackish black. Oh, yan. Spark plug nya, ito, palitan din natin. Saka itong injector, linisan lang natin yan. Saka ito, yan, kita nyo. May carbon yan. Ano, parang buhangin dito sa loob. Sige, linisan natin yan. Update ko kayo. Baba. Dito pa rin tayo sa Paluwagan, second batch. Ayan, nalinis na natin yung intake manifold. Ayan, punas-punasan na lang natin or bugaan ng hangin. Ayan, nagmo-moist pa. Tsaka yung ano, mga sensor na linis na. Sensor ng throttle body, itong throttle body mismo nalinis na. Yan. Itong injector, saka yung isang receivable nandun pala. Sige, kakabit na lang natin ulit. Sige, bye-bye. Tayo sa Paluwagan, second batch PIP receiver. Ayan, magpapalit tayo ng spark plug. Yan o, ay labas ko na yung isa Bosch na spark plug. Yan. Ayan nyo. Silabas ko yung isa kasi tinignan ko kung short trip ba. Bandang dito ay nakapagpalit na tayo ng air filter. Ayan o, brand new. Kita rin natin bro. Yan o, puting puti yan ha. Dito, lagay na natin. Dahan lang. Okay. After nito ay magsasalin na tayo ng engine oil tsaka ATF para tapos na. Sige, baba. Sa may Paluwagan pala, Paluwagan second batch third PIP receiver. Ayan, magsasalin na tayo ng kanyang ATF. Yan. 3 litro. Sige mga kawilis, anda rin natin to. Baba pa rin tayo sa Paluwagan second batch PIP receiver. Ayan, ngayon ay magsasalin na tayo ng engine oil, 3 litro. Ayan o, sa 2, 3. Ayan. After nito ay magsasalin na tayo ng ATF syempre. At pangatlong litro. Sige, bye-bye. Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa ating Paluwagan. Ayan, so itong unit na to is nanggaling din sa painting area, then PMS. Ayan, di natin masyado na videoan yung transformation na ito. Anyway, nandito na siya sa completion area, nadala na natin. Ayan, so
So to be short na lang is ayan, kukumpletuhin na lang siya, tapos na fully tint na rin ito, tapos dumating na yung kanyang upholstery. Ayan, ewan ko lang kung nakabukas to. Ayan, nakabukas nga. So ayan, dyan na yung upholstery nya. Ayan o. So kukumpletuhin na lang to, then kakabitan ng accessories. Ayan, wala pa siyang Android dito. Ayan, tsaka yung wiring. Tapos di natin kasi kabisado, si Madam Rhea yung nakakalam nito kung ano yung accessories niya, kung may mga dashcam siya ganyan na additional. Pero anyway, later na lang natin i-update ulit yan or videoan. Ayan, so dadaan din to sa aircon PMS. Ayan, since dumaan din siya sa engine PMS, ayan, natapos na. Syempre yung aircon din ipi-PMS natin yan. Ayan, after ng lahat na nabanggit ko, road test na natin to, ilalabas natin to, and then kapag pasado niyan sa road test ay papawashing natin, i-video vlog, and then release na natin to. Ayan, so yan ang update sa ating paluwagan. Ayan, sige, update tayo ulit. Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa ating paluwagan para sa ating PIP receiver yata to. Ayan, so nakalimutan natin, sa dami ng unit dito. So ito, nakumpleto naman natin to. So ang gagawin na lang natin dito is ngayon yung aircon PMS, tsaka kakabitan natin ng 7-inch. Ayan, tsaka itong mga speaker, ayan, nasilip natin, wala. Ayan, so yan na lang natin dyan para ma-road test to. Ayan, possible this week ma-ano natin to, ma-release natin to. So last time nagaling to sa painting, tapos nilabas natin dito para kumpletuhin. Yan, nakumpleto na siya. Tapos yung gulong niya baka palitan din natin kasi nasilip natin na expired na. So palitan natin ng medyo bago-bago. Ayan, yung mga hindi pa expired. Tapos ayun, nandun pa siya sa painting yung gulong niya, tsaka rim, pinapinturahan pa natin. Ayan, so mamaya kakabit natin yan, then ayan, road test natin to. So sige, update tayo ulit. So ayan mga ka-wheels, update ulit tayo dito sa ating paluwagan. Ayan, so nag-aircon PMS na tayo. Ayan, so ito, nalinisan natin yung compressor dito. Ayan, ginamitan natin na itong oil. Ayan, change oil din natin. Tapos nagpalit tayo ng filter dryer dito. Ayan, pinlashing din natin yan. Ayan, brand new na yung ano nya, filter dryer. Then karga tayo ng Freon. Ayan, so dito sa loob na ano na rin natin to, nalagyan na rin natin ng 7-inch. Ano, gana na rin yung mga central lock. Ayan, so mag-update ulit tayo. Tapos napalitan na rin pala natin to ng ayan, may size na gulong. So ito, ano pa siya, 2025. Ayan, so bagong bago pa yung gulong na yan. So mag-update ulit tayo. Sige. Hello mga ka-wheels, ayan, medyo makulimlim na. This time mag road test naman tayo ng second batch PIP receiver sa ating paluwagan naman. Again, DA 64B na 4x2 automatic. Yan, pina-upgrade niya to ng ano, ng keyless. Yan, so let's go, subukan natin. Palabas tayo siya. So para wala tayo natin din nakalampag, nagatak. Yan, tinouble check na natin yung mga ano nito, mga shock bolt nya. Tingnan natin ngayon kung may kakalampag, lagatak, lagikik. Yan. Yan. Dito tayo sa diversion. Yan tabi sa sakyan. Ayan, paranin mo natin yung mga sasakyan. Balikan ko kayo. Ayan, nakalagpas tayo sa mga ano. So pag dito sa ating ano, almost pantay naman, konti lang, mga isang ngipil lang ang diferensya sa ano niya, sa manibela niya, sa steering wheel niya. So may narinig tayo, parang pwede yan stapling, swivel bushing. Yan, mga ganyan tunog. Yan. So
Balik natin yan mamaya. Yan. But maganda itong niro-road test talaga. Kahit paluwagan lang, idaan natin sa reconditioning at saka heavy PMS. Na heavy PMS na ito. Bago na change oil, na top PMS na to, malinis na pati bago ang air filter, spark plug, malinis na throttle body, intake manifold, yung fuel injector niya, okay na rin. Transmission niya na heavy PMS din ito, aircon, ang lamig, number 1 lang kasi na heavy PMS din. So sige, balitaan ko kayo, balik tayo kasi ayusin natin yung tingnan natin kung sway bar bushing ba ito o stabling. Sige. Hello mga ka-wheels, good morning sa inyong lahat. Ayan, update ulit tayo dito sa ating paluwagan. Ayan, ito yung ni-road test ni Bossing kahapon. So ang problema niya is stabling. Ayan. So ayan, may play na siya. Bilaan ko. Ayan, so papalitan ngayon natin ang brand new yan. Ito yung brand new natin. Ayan. Kabilaan yan pag pinalitan natin. Kahit yung isa lang may problema kung sakali, pero pareho yan. Pero may play na rin, no? Ayan, so kalasin muna natin yung luma, then change natin itong brand new. Ayan, sige, take tayo ulit. So ayan mga ka-wheels, kalas ulit tayo. Napalitan na natin ang brand new stabling, pero may play pa rin siya. So nasilip naman namin. Ang problema niya is ball joint, so papalitan na lang din natin ang brand new na ball joint. Ayan, ayan, so papalitan natin yan yung may play. Ayan. Dito sa side yung meron, so check rin natin yung kabila, pero baka palitan na rin natin yung kabila para pantay siya. Ayan, sige. So yun mga ka-wheels, ayan o, lumalagat. So yung kabila okay pa pala. So isa lang papalit natin. Isa lang kukunin natin dito sa brand new. Ayan. Ayan yun. So tara, palitan naman natin to. Hello mga ka-wheels, ayan. Road test na naman ulit tayo dito sa ating second batch PIP receiver na paluwagan. Kahapon ni-road test natin to. Marami tayong nadidinig sa ilalim. So upon checking, busted na ang sway bar bushing. Pinalitan natin yung dalawang stabling at saka ball joint. Tingnan natin ngayon. Yan, no? Tahimik na. Tingnan natin sa kalsada. Para na siyang brand new. Yan, kung tutuusin nyo yan mga ka-wheels, hindi nakasali yan sa mga package natin. Pero mahiya kami mag-release pag may mga ganyan kumakalampak, kumalagatak. Mas maganda yung pagbigay natin kay client, parang kumuha siya sa kasa ng brand new. Ganun. Yun, ayaw niya magbigay. Oo, mahabol pa. Ito pa, tignan nyo. Ganyan, welcome to Jensen. Yan. Okay. Dito na tayo sa kabila mag-road test. Para wala na ako natidinig. Kahapon, pagka dito pa lang, ang dami na kumakalampag. Yun. Okay na siya lahat. Sa mga under chassis, marami tayong dyan. Marami tayong check. Pag may mga tumutunog sa ilalim, lumalagatak, makalampag. Yung sway bar bushing, stabling, ball joint, ng tawag ito, yung shock mount, marami yan. Pwede rin sa steering rack, sa rack end, sa tie rod end, marami pinagkagalingan yung ingay sa ilalim. So ito, yan, okay na siya. Yun tayo makabilis kay maraming traffic. Sige, update namin kayo, no? So ayan, final route test na tayo rito sa ating second batch PIP receiver na paluwagan. Yan, all goods na siya. So hapon naman gawin natin, bukas na lang natin ang umaga ito pa detailing at saka marwash. Yan. Siguro ma-release natin to sa hapon para double check pa natin.
yan. Ang aircon, ang transmission, ang engine, nakabagong change oil yan, naka-recondition lahat ng yung natin. Ang natidinig natin ngayon, yung gulong, parang sobra siya sa hangin. I-check lang natin. Sige, balik na tayo sa shop ha. Update naman namin kayo. Sige. Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa ating paluwagan. Ayan, ang ating pip receiver. So nag-washing na tayo dito, hindi natin videohan. Ngayon nag-detailing na tayo sa loob. Ayan, yun o. So nililinisan na natin maigi. After nito, i-video na natin to. Then photoshoot. Then tsaka natin ibigay kay client to pag ano. Tapos na natin linisin. Ayan. So huwag muna natin pakita ng buo para surprise mamaya. Ayan, bigyan pa natin sticker dyan. So mag-update ulit tayo para dito sa ating paluwagan. Ayan, sige. So ayan mga ka-wheels, natapos na nating ipa-washing at ipa-detail itong unit ng ating paluwagan, pip receiver. Ayan, nandito na tayo para i-video shoot ang kanyang unit. Ayan. And then i-photoshoot. Ayan, ang hirap ng one hand. Ayan. So isabay na rin natin itong final road test. Pero actually pasado na to ni Bossing. Kahapon nag final road test siya. So ngayon ipo-photoshoot na natin siya at saka video shoot. Ayan, congratulations in advance po sa ating pip receiver paluwagan. Ayan, pakita muna natin tong final result natin para dito. Ayan, sige, update tayo ulit. So ayan mga ka-wheels, release na natin itong unit para sa ating paluwagan, pip receiver. Ayan, second batch yata to. Ayan, sila sir. So nandun sa loob si Bossing tsaka si client, dinedemo lang nila. Ayan, naipit pa yung yung ating susi. Ayan. So congratulations sa ating paluwagan client. Ayan, pip receiver. Ayan, may UV nya na yung kanyang unit. Ayan, EA64B na 4x2. Ayan, automatic. So sa mga gustong sumali sa mga ganitong klaseng natin promo paluwagan, mag-message lang kayo or mag-antay lang din kayo sa mga announcement natin. Ayan,
Meron din tayo mga layaway. Ayan. And then, syempre, yung ating made to order. Syempre, meron din. Ayan, mag-message lang po sa Facebook page or tumawag sa 0898-800-1975. Yan, at hanapin nyo lang si Bossing Jerry. So, hanggang dito na lang mga ka-wheels ang ating vlog. Ayan, congrats ulit sa ating client. God bless us all. Mano-mano automatic, nasa iyo ang desisyon. Ikaw masusunod dito, ikaw ang hari. Quality at